Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Pakiramdam mo ba parang walang saysay ang mga ginagawa mong kabutihan o pagdarasal? Meron akong isang kaibigan sa trabaho. Lagi niya akong kinakausap kasi ang sama-sama ng loob niya lagi dahil yung panganay niyang anak na nag-aaral sa kolehiyo ay hindi marunong magsimba. Hindi pumapasok sa simbahan. Samantalang siya at ang kanyang asawa ay laman ng simbahan. Naglilingkod pa sila ng simbahan. Kaya sabi niya, Brad, talagang down na down ako. Parang walang nangyayari sa mga ginagawa namin mag-asawa. Sa anak namin. Anak namin ay may girlfriend. Tapos puro na lang yung oras niya sa labas. At wala siyang time sa Diyos. Tanong ko naman, ano ang ginagawa mo? E di pinapagalitan ng nanay. Ako naman, gusto ko nang palayasin siya. Naasar ako sa kanya. Sabi ko, ba't hindi mo ibahin ang pagtrato mo sa kanya, pagtrato nyo sa kanya? Kunwari, imbis na pagalitan nyo, imbis na pagalitan mo, pagsabihan mo, pakita mo pa rin na mabuti kang tatay. Pakita mo lang na nagsisimba ka. Gayain mo minsan. Pag sumagot siya na ayaw, at least niyaya mo siya. At siguradong hindi niya makakalimutan yon. Pero higit sa lahat, pagdasal mo lagi. Huwag kang manghinawa. Huwag kang tumigil na ipagdasal siya lagi. Dahil may magagawa ang Diyos. Noong nakaraang linggo, siya'y tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa dahil sa unang pagkakataon daw ay yung anak niya ang nagyaya para magsimba. Sabi ko, kita mo, ang Diyos na mismo ang gumawa ng paraan sa maliliit mong ginawa na pagdarasal, yung pangunawa mo sa Kanya, ay naramdaman niya yung presensya ng Diyos. Yung maliliit mong ginawa ay nag-udyok sa Kanya para ma-realize niya na mahal mo siya at mahal pa rin siya ng Diyos. At yung ginawa mong pagdarasal, yung grasya ng Diyos ay gumagana paunti-unti. Tahimik nga lang pero paunti-unti gumagana. Kaya ito ang paalala ng Diyos sa atin ngayon sa Ebanghelyo na ang butil ng mustasa ay napakaliit pero pag lumaki ito ay pwedeng pamugaran ng ibon, malaking punong kahoy. At kagaya din ng lebadura na pag inahalo mo sa tinapay, ito ay umaalsa. Kaya lumalaki yung tinapay. Kaya ito ang paghahari ng Diyos sa ating buhay. Ang paalala ng Diyos sa atin ngayon ay huwag tayong tumigil ng paggawa ng kahit maliliit na kabutihan sa ating buhay. Sa pamilya, yung pagtulong lang sa mga magulang, yung pagngiti lang sa mga anak kahit sila ay nakakairita kung minsan, yung pagpapasensya sa kanila, yung pagbate sa ating kapitbahay, yung pagsuporta sa mga katrabaho natin ay ito'y pamamaraan na maliliit pero ito ang naggagawa ng paghahari ng Diyos, ng kaharian ng Diyos. Kaya kapatid, itong paalala ng Diyos sa akin ngayon na patuloy tayong gumawa ng kabutihan. Huwag tayong panghina ng loob. Merong magandang nangyayari. Tahimik, paunti-unti, pero ang Diyos ay gumagawa sa mga bagay na ginagawa natin para sa kabutihan. Kung nagustuhan po natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punin natin ng good news ang social media. Sa mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.